So, welcome sa ating gathering. Ah, magsimula tayo sa pamamagitan ng panalangin. Heavenly Father, thank you for gathering us together in this place. We believe na kung hindi dahil sa iyo, wala kami dito at kami ay hindi magsasamba at magpupuri at magkikinig at mag-aaral ng inyong salita. Salamat po at tinawag niyo kami dito. Salamat po at tinawag niyo kami upang magkaroon ng habang buhay. Panalangin po namin na sa oras na ito kayo po ay madakila sa aming buhay. Panalangin din po namin ang aming kapatid na si Brother Toby. Bigyan niyo siyang kalakasan at kagalingan at lahat ng provisyon sa kanyang pangangailangan ay matugunan galing po sa inyo. Ganon din po sa lahat ng aming mga kapatiran. Salamat po sa proteksyon at lahat ng provision na binibigay niyo sa amin patuloy sa pang-araw-araw naming buhay. Panalangin po namin ngayon na kumilos kayo sa aming mga buhay, aming mga puso. Paguhin niyo kami. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, ngayong umaga, tayo ay magkikwentuhan lang. Naka-record na. So, eto yung account kung saan si Jesus ay dinakip. No, pinagtaksi lang siya, dinakip, at iniwan ng kanyang mga taga-sunod. Pagka ganito, wala namang ganong doktrina. Actually, ano lang to, storya. Mahirap pahabain sermon. Yun lang yun eh. Kumbaga, yun nga, storya lang siya. Kumbaga, dire-diretso lang. So, simulan na natin. Babagalan ko na lang magbasa para... Sabi dito, immediately while he was still speaking, Judas, one of the 12, came up, accompanied by a crowd with swords and clubs, who were from the chief priests, the scribes, and the elders. Now, he who was betraying him had given one signal, saying, "Whomever I kiss, he is the one. Seize him and lead him away under guard." After coming, Judas immediately went to him, saying, "Rabbi," and kissed him. So, eto, makikita natin yung outward appearance ni Jesus, which is, ma-observe natin, it's very normal. Unlike sa mga play, kung saan lahat iba't iba at ordinary yung suot, tapos si Jesus naka all white, tapos merong gintong balabal. Diba? So, imagine niyo kung totoo yung mga play at yung mga portray nila kay Jesus, kahit gabi, diba? Nakita niyo ba yung meme? Spot the main character. Nakita niyo ba yun? Yung kay Yu-Gi-Oh yun eh. Lahat ordinaryo, no? Tapos siya lang yung may kidlat yung buhok. Tapos sino kaya yung bida? So, anyway, eto ay madilim. And then si Jesus was one of kaya yung teaching ni Jesus concerning dun sa sinasabi niya, do not call anyone your father or your teacher, 'di ba? Ang iniiwasan niya doon is about yung distinction ng tao. Iba ako sa iyo eh. Yun yung kanyang iniiwasan kasi si Paul, ginamit niya yon. Sabi niya, "I have become your father in faith." Ibig sabihin sa kanyang ministry, sila ay nakakilala kay Jesus at naniwala sila sa magandang balita. Pero hindi ni Paul ginagamit yon para iangat yung kanyang sarili. Tawagin niyo kung ama. Diba? Now, yung mga bagay na yon, ang ginagawa doon ay unti-unting nagkakaroon ng hagdan or ng stage. Gagamitin ko sanang word pedestal, pero baka hindi alam ng iba.
Which is, the more na meron ka nun, di ba? The more na distinct or angat ka sa ibang tao. No? This is very opposite of yung character ni Jesus because sabi nga noon, the Word became flesh and He dwelt among us. No, pagka tinanong mo, asan yung iyong Savior? Asan yung iyong... Sabihin, kasama ng kanyang mga tupa. No? So, he is one of the people, one among them. Does not distinct himself na, ay, ako iba sa inyo. So, yung mga clothes, mga appearance, mga titles, ginagawa lang niyan is, yun nga, for the distinction, tapos para angat yung tao. Ito nga pala si doktor, whatever, or si pastor, kung sino man siya, or yung iba, reverend, or... Anyway, so, very ordinary si Jesus. Ang outstanding sa kanya is yung, obviously, kanyang character. No? Yun yung kakaiba sa kanya. Actually, sa mga babae, encouragement din yun. Having ganon, yung jewelry ng woman should not be earrings, makeups, tapos yung braided hair. No? It should be yung inyong character, yung inyong attitude. No? Yun ang quote-unquote palamuti nyo sa katawan. So, yung inner character, inner man, hindi yung external. No? So, anyway, it was night. They needed a sign. So, King is Jesus. And yung betrayal na yon was covered in deception. Kasi pagka kinis mo yung isang tao, obviously, merong sign ng affection. So, parang, bati tayo, or mahal kita, or kaibigan kita, pero joke lang, di ba? So, merong konting halong kalokohan. So anyway, sabi ganoon, eto na siya, dakpin siya. Ang kasama nila dito is yung mga Roman soldiers and temple guards. Ang kasama. Sabi ganoon, they laid hands on him and seized him, but one of those who stood by drew his sword and struck the slave of the high priest and cut off his ear. Jesus said to them, have you come out with swords and clubs to arrest me, as you would against a robber? Every day I was with you in the temple teaching, and you seized me. But this has taken place to fulfill the scriptures. Yung isang reason kung bakit sa Bible, minsan mapapansin natin yung iba, pinapangalanan, yung iba hindi pinapangalanan, yung ibang words sinasabi. Depende kasi sa audience, tapos depende din minsan sa time kung kailan sinulat. No? So, ang pinakahuling nagsulat ng gospel yata ay si John. Tama ba? Tama ba, Doctor? So, ang ginagawa nila to protect yung identity ng tao, kasi buhay pa sila eh. No. So, hindi nila sinusulat yung pangalan. Tatago nila. So, sasabihin nila, etong particular na tao na to, kasi pagka, nung time na yun, pinipersecute na yung mga Christian. So, pagka nakita, ay, si John, siya yung kasama ni Jesus, dakpin siya, no? So, yung mga gospel writers na later na nagsulat, so, meron na silang freedom na, ay, eto yan, kasi iba na yung panahon. Okay? So, hinuli si Jesus, dinakip siya, and then, sabi niya ganun, yung paghuli sa akin is very unnecessary. Diba? I mean, ganun, you can ask anyone, yung aking teaching, tuturo ko araw-araw, wala naman hindi kami madahas na grupo. Tapos, ganyan yung pagtakip nyo sa akin. Ang point lang dito is yung pagtakip nila, parang isang masahol na kriminal si Jesus. No. Then, verse 50, they all left him and fled. Eto, a young man was following him wearing nothing but a linen sheet over his naked body.
And they seized him, but he pulled free from the linen sheet and escaped naked. Ang question, sino ang tao na ito? No. Siyempre, di sinabi sa Bible, pero meron tayong mga theory. Sa apat na gospel, si Mark lang yung nagsulat nito. Okay? Si Mark is a disciple of Peter. Now, ito yung theory. Si Judas, umalis. Tinawag niya yung mga sundalo. No? So, ang tinawag niya, syempre, saan ba nila nakita, huling nakita si Jesus? Doon sa may upper room. So, pinuntahan nila yung upper room. Upper room, yun yung bahay nila Mark. No, sinasabi yan sa Book of Acts. So, nakita ni Mark na gano'n, hala, andito na yung dadakip kay Jesus, bibetray siya. So, nakita ni Judas na wala dun sa upper room si Jesus. Pinuntahan. Asan kaya siya? Siguro sa garden. Kasi usually, dun sila nagpupunta, yung common place nila. Sinanap doon, and then yung bata na to, he wanted to warn Jesus dun sa padating na panganib. So, pasyang damit. Chaks! Tapos, ando na siya, kita, hala, nahuli na ang lahat. Sabing gano'n, naunahan nila ako. Tapos nung dinadakip niya yung mga disipulo ni Jesus, siyang gano'n. Tapos, nagtakas siya. No. So, bakit daw nakahubo siya? Kasi, nung nagbihis siya, nagmamadali. Kasi, syempre, kailangan namang bihis pa siya ng maayos. So, eto, ang sinasabi ni John Mark, na isa akong credible witness, andun ako. Pero hindi niya pinangalan ng sarili niya kasi daw humble siya. No. Saka syempre ayaw niyang madakip. No. So sinasabi niya, si John Mark, makikita natin even though siya ay isang disciple ni Peter, nung binitray ni Peter si Jesus, hindi niya sinugarcoat. Sinabi niya, ito. So dinakip na nila si Jesus. They led Jesus away to the high priest, and all the chief priests and the elders and the scribes gathered together. Peter had followed him at a distance right into the courtyard of the high priest, and he was sitting with the officers, warming himself at the fire. The chief priests and the whole council kept trying to obtain testimony against Jesus to put him to death. They were not finding any. No. So, eto, yung Mark kasi, konti lang yung kanyang account, pero kaya pagka-aaralin nyo to, tapos nagbasa kayo sa commentaries, ang usually, i-refer kayo sa ibang gospel. No? For further details, read the account in Matthew or yung account dun sa Luke. So dito, yung trial ni Jesus was 6 times, 6 na beses siyang tinry. No? Yung first was yung kay Annas, yung former high priest. Second was yung kay Caiaphas. Annas and Caiaphas were living in the same house. Ang ginagawa dati ng mga high priest, pagpipili, ang Diyos ang pipili. Diba? Ang pipiliin ko ay si ganyan. And then, i-appoint siyang high priest. Ang nangyari is napolitika na. No? Siyempre, ako ang high priest. Ikaw ang susunod kong pipiliin. Ganon yan. Diba? Kasi siyempre, ikaw, mapapanginabangan kita. No? So, nagpipilian na sila, magkakamag-anak. Alam mo yun? Parang politiko, no? Sa atin na natapat sayang lalabas pa ba natin sa iba, no? So sa kanila nang umiikot na ganyan, ikaw high priest ngayon, ako high priest ngayon, no? That's why si Annas is ma-impluwensya, may impluwensya at kapangyarihan pa din siya kahit na hindi na siya nakaupo kasi siya yung nag-assign dun sa nakaupo. So para bang tatanaw siya ng utang maloob, di ba? So tinry dito, tapos yung last na trial is in front of the Sanhedrin. No? After nun, tinry siya thrice
sa civil court. Ito kasi is religious civil court, which is mga Romans, kay Pilate, tapos kay Herod, and then back to Pilate again. No? Kasi hindi nila makita ng hindi nila makita ng kasalanan eh. Amazing thing kay Jesus is yung kanyang integrity. No? Sabi kasi dito, they were trying to put him to death, but they could not find any. For many were giving false testimony against him, but their testimony was not consistent. Some stood up and began give false testimony against him, saying, "We heard him say, I will destroy this temple made with hands, and in 3 days I will build another without hands." Not even this respect was their testimony consistent. So even though maraming sinungaling, even though lahat sila, even yung mga judges is against kay Jesus para siya ay mapatay, hindi pa rin sila makabuild ng case. Kasi yung kwento nilang lahat, although maraming sinungaling, hindi siya swak. No? So hindi sapat. Sabi dito, Jesus answered them, "Destroy this temple in 3 days and I will raise him up." No? So makita natin, ito yung tactics na ginawa ni Satan dun sa garden. Iniiba niya yung salita ng Diyos. Kasi ito yung sinabi ni Jesus. Tapos, sabi naman dito, andyan ba yung mouse? Wala. Ayun! Ito ay hindi niya sinabi. Tama. No. Kasi yung temple na tinutukoy niya was made without hands. Yun yung kanyang body. So, they were twisting scriptures. Narinig niyo na ba yung kay Brother Paul Washer? Twist not scriptures, lest ye be the devil, sabi. Ayun, sinabi doon. Basta sarcastic niya yung sinabi. So, yan yung problema pagka yung sa mga kasinungalingan. Mas madali syempre magsabi ng totoo kaysa yung patong-patong na kasinungalingan, hindi siya hindi siya lalapat talaga eh. So anyway, eto yung night before nung Passover. Kasi kinabukasan yung Passover, no? So si Jesus nag-celebrate sila Passover meal a day prior. Kasi siya nga yung magiging Passover. No? So kinabukasan, bago mag-alas 6, dapat mamatay na si Jesus. Kasi mag-observe sila ng Passover, bawal silang madumihan. Yung mga kanilang mga religious na mga kung ano man. And then they were trying to rush yung kanyang verdict na guilty. Bakit? Kasi alam din nila na yung korte ng mga Romano ay magbubukas pagsikat ng araw on daybreak. No? So pasikat na yung araw, sabi nilang ganun, hala, ginawa na natin lahat ng paraan. Eto, sabi dito, the high priest stood up and came forward, questioned Jesus, saying, "Do you not answer? What is it that these men are testifying against you?" So, yung high priest, dapat siya ang, taga-hukom. Diba? Ito yung mga abogado, tapos magaganon sila. Tapos, guilty. Ang problema, napoprostrate na siya. No? Nagplant na sila ng mga sinungaling. Nagplant na sinungaling dito. Tapos lahat, kapartido pa niya. Tapos hindi pa rin nila makonvict. No. So out of frustration, ay, nawala. Wala kasi yung kable. Anyway, out of frustration, tayo siya. Sabi, parang ang sinasabi niya, "I will take matter into my own hands." Sabi ganun. "Do you not answer what is it that these men are testifying?" But he kept silent and did not answer. So si Jesus tumahimik lang. At this time, si Jesus pwede siyang
Wala pa din. Reconnect. Sorry. Wait lang para makita natin lahat. Ano pipindutin? Alt P? Windows P. Yun. Anyun. Ano nangyari na naman? Wala. Last na to Kapag ayaw pa din, ayaw na. Pag ayaw pa din, ano na tayo? Yun. Yun. High priest stood up. Ayan, anyway. High priest stood up. Okay, but he kept silent. So at this point, si Jesus, he could have called witnesses para sa kanya. Diba? Sasabihin ni Jesus, bakit sinasabi mong Diyos ka? Anong pruweba mo? Diba? Pwede ni Jesus sabihin, tawagin niyo yung bulag na nakakita. Tawagin niyo yung patay na nabuhay. Tawagin niyo yung mga nakakain ng himalang ginawa ko. Sila ang magpapatunay na ang sinasabi ko ay totoo. Di ba? So, pagka yun, nagsalita, swak yun kasi totoo lahat sila. Isa lang na may sasabihin, siya, patay na buhay. Sabihin ng bulag. Di ba? Ako bulag, nakakita. Yung pipi, nakapagsalita. So, lahat. Pero, ang ginawa niya is, tumahimik lang siya. Hindi niya pinagtanggol ang kanyang sarili. Bakit? Kasi sabi sa Bible, he was oppressed and he was afflicted, yet he did not open his mouth. Like a lamb that is led to slaughter, and like a sheep that is silent before its shearers, so he did not open his mouth. No? And then sabi din dyan, so that the scriptures might be fulfilled. Diba? Are you Christ, the Son of God, the Blessed One? Said Jesus, I am, and you shall see the Son of Man sitting at the right hand of power and coming with the clouds. Heaven. Ito ay quotation dun sa Psalms. Asa na? Hindi na naman gumagalaw. You had your chance. Psalms 110 verse 1. Okay? A Psalm of David. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. No. So, ito is quotation ni Jesus pertaining dun sa kanyang second coming. Diba? Pagkadating ng second coming, which is yung day of judgment na din, andun siya, si God, and then Jesus will judge whole world. And then yung mga kanyang mga kaaway, paparusahan. Okay? Sabi dito, tearing his clothes, the high priest said, what further need do we have of witnesses? You have heard the blasphemy. How does it seem to you? And they all condemned him to be deserving of death. So they began to spit at him, blindfold him, beat him with their fists, say to him, prophesy, and the officers received him slaps in the face. Yung mga officers na ng gulpi kay Jesus,
Wala naman silang galit sa kanya. Masasamang tao lang talaga sila. So, kahit sinong presinto, ginagawa nila yon na maltrato nila. Pero yung high priest, ang ginawa niya is pinunit niya yung kanyang damit. No? Actually, maraming ginawang illegal or unlawful yung mga high priest, pero hindi sila accountable. Yung isang ginawa ng high priest na to is bawal. Bawal mong punitin ang iyong damit kasi sinasabi yan sa batas sa Leviticus. Hindi ko lang naisama dyan. No? Pero ang dami nilang mga lapses sa law. Ang dami nilang law na binrek, even yung pagdakip kay Jesus is bawal. No? So, yun. I mean, ang isang dapat natin gawin, actually, pang application yan sa atin, alam niyo, pag sa dating sistema ng simbahan about sa leadership and all about leadership, pagka tayo ay nag-aaral ng babasa ng Bible or kung ano man, yung mind natin is nakahulma. Paano ko i-correct ang mga tao? Diba? Paano ko sila tuturuan? Paano ko sila itatama? No? And then pagka may nakikita kang something na mali, we are quick to point out. Kailangan nilang malaman to. Well, that was before. Ngayon, dapat i-rewire natin yung ating kaisipan. No? Sabi nga sa Bible, sabi ni Jesus, take out the log in your eye before you take out yung speck in your brother. No? So, dapat sobrang critical natin sa ating sarili. Ano kaya ang aking kamalian? Like, ganun, di ba? Pagka ganun ka sa sarili mo, pansinin mo, mawawalan ka ng time ng husga ng ibang tao. Kasi sa sarili mo mismo, ikaw marami kang makikita. So sabi din doon, we should examine ourselves. The more we do that, the more tayo mag-i-improve. Kasi pagka, hopefully, pag may nakikita tayong hindi maganda, we confess yung ating sin and we repent before God. So, marami yan, di ba? While others, ang napupuhunan nila, ibang tao, di ba? Di sila improve, din nila hindi nila kino-confess yung confession of sin is actually admittance, di ba? Parang sabi ni God kay Adam sa garden, Adam, where are you? Di ba? Si Adam naman, galing kong magtago. Hindi ako nakita ng Diyos. Obviously, alam ni God kung nasan siya. Ang gusto niya is i-admit. Ito yung ginawa ko. Have to come honest. You confess. No? Alam naman. So, ganun din. Di ba? Kasi sinabi mo, ay, oo. Pero, dapat in a repentant attitude. Meron kasi, ako na ang mali. Di ba? Parang, ibang attitude. Parang defensive yun. Ganun. Ako na ang mali. Ikaw naman tama. Ganun naman talaga eh. So, argumentative. So, sabi nga nun, yun, binugbog na si Jesus. Okay. Sana ba? Sumusunod pa ba? Hindi na. As Peter was below the courtyard, one of the servants' girl of the high priest came, and seeing Peter warming himself, she looked at him and said, "You also are with Jesus the Nazarene." But he denied it, saying, "I neither know nor understand what you are talking about." He went into the porch. The servant girl saw him and began once more to say to bystanders, "This one is of them." But again, he denied it. So, second denial ni Peter. After a little while, bystanders were saying to Peter, "Surely you are one of them, for you are a Galilean too." But he began to curse and swear, "I do not know this man you are talking about." Immediately a rooster crowed the second time. Peter remembered how Jesus had made the remark, "Before the rooster crows twice,
you will deny me thrice. And he began to weep. No. So makita natin, ah, si Jesus, um, dun sa dun sa, alam niyo yung triumphant entry? Alive, alive, alive forevermore. Di ba? Tapos, hindi yun yung kanta nila, ya. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna. Okay, yun. Nilalagay silang palm trees. Saya, di ba? No. Kaya andun si Peter. Kaya andun ka. Sino yan? Sino yan dyan? Jesus. Sino yun? Yung Messiah. Yung magliligtas sa sa mga Hudyo, sa ating mga Hudyo. Talaga ba? Hosanna. Okay makisabay, di ba? Pero, imagine mo, no? Si Jesus ay despised. Ayaw sa kanya ng lahat ng tao. No? Tapos, siya ay rejected pa. Iniwan siya ng lahat. No? Wala ni Hosanna. Tapos ando na siya. So, dun matetest kung ikaw ay genuine talaga na follower niya. Dapat, ang sinabi ni Peter dito, actually, isa akong tagasunod ni Jesus. Kung anong gagawin niyo sa kanya, ganon di gawin niyo sa akin. Diba? Yung maganda yung preaching ni A.W. Tozer. No? What does it mean to be saved? Maganda. Or to accept Jesus? So, nag-rant siyang ganyan. Sabi nga, to accept Jesus is to have identification with Him so that, hindi ito yung actual quote niya, pero ito yung thought. Those who deny Him should also deny me. Those who love Him, love me. Those who welcome Him, welcome me. And those who reject Him, they must reject me also. So, sabi nga ganun. Ganon daw yung identification niya kay Jesus. No? No, kung saan hindi welcome si Jesus, dapat hindi parang si Peter, welcome siya. Doon sa buong grupo na yun, dinideny nila si Jesus. No? Association ni Peter kay Jesus dapat is, eto tagasunod niya, i-reject. Pero syempre, siya ay compromise. Siya ay nagpakalayo-layo. Siya ay nag-deny. So, doon natin makikita talaga, no? Pagka medyo gupit na. Tapos, alanganin na. Tayo ba ay i-confess ba natin na tayo ay tagasunod? Tayo magko-compromise. No? So, ang doon is, hindi naman tayo iniwan ni Jesus. We should consider yung ginawa niya sa atin. Yung purpose ng Holy Communion is to remember yung kanyang suffering on our behalf. And in doing that, na tayo is, kumbaga, ma-invoke yung ating love dun sa ginawa sa atin ni Jesus. Tapos, suklian natin, di ba? Yung kanyang, kumbaga, hindi niya tayo na-reject, hindi niya tayo finosake. Despite ng ginagawa sa kanya ng mga tao. So, dapat yung maging response natin is, hindi rin, di ba, ganun din, same. So, eto, sa may Luke 22 verse 60, same account, pero mas detailed. Sabi dito, dinanay ni Peter, "Man, I do not know what you're talking about." Immediately, while he was still speaking, a rooster crowed. Verse 61. The Lord turned and looked at Peter, and Peter remembered the word. So imagine, yung scenario, okay, eto na, naisip ko to pagka may nangyaring di maganda. So eto ka, nagpapakalayo ka kay Jesus, nagsisik ka ng comfort dun sa kanyang mga kaaway. Diba? Nung si Jesus binugbog, tapos dinuraan, diba, napahiya na siya. Tapos, nung dininay mo, sakto, tumingin kang ganun kay Jesus, tapos siya andoon, napakalayo-layo, ginugulpi na, tapos titingin siya. Diba? Para kang sinaksak sa puso, para bang, totoo, diba? Tatanggi mo ko. Si Peter, ang sakit.
Sabi doon, umalis siyang umiiyak. Hindi niya kinaya. No, kala niya kaya niya, hindi niya pala kaya. Ngayon, bakit ganun yung naging outcome? Ganun yung outcome, alam natin kung bakit. Dahil doon pa lang sa Garden of Gethsemane, alam na natin yung magiging outcome. No? Alam natin na si Jesus ay magtatagumpay kasi napagtagumpayan niya yung doon sa garden. Nag-decide siya. Nag-commit na siya. Si Peter, hindi. Kaya ko yan. Madali lang yan. So, yun siya ay destined to fail. If meron man take away dito, meron man tayo isang mapupulot na aral, matututunan, na pag tayo ay nanumbalik kay Jesus, kahit pa itinanggi natin siya, tayo ay kanyang tatanggapin. Bakit? Kasi si Pedro mismo, na isa sa kanyang pinakamalapit na tagasunod, tinanggi siya. Pero si Peter ay nagrepent at siya ay na-restore. No? So kung tayo man ay napalayo kay Jesus, kailangan lang nating manumbalik. Wala namang condemnation. No? Yung iba, eto, para bang sa tingin, eto, totoo to kasi marami kong kakilalang ganito na sa sobrang guilty nila, hindi sila makabalik kay Jesus. Ang dami kong kasalanan. Tapos, di ba, ginawa ko yun kay Jesus. Sa tingin ko, ganito yung nangyayari. No? Kasi ang sagot, ang sinasabi ko, paano ka ba pumunta kay Jesus nung unang beses? Dala ko yung aking kasalanan. Hindi, ganun lang din. Pero ang nangyayari kasi, ang unang beses pupunta sila kay Jesus, tapos magre-repent, tapos papatawarin. Tapos since then, kailangan na nilang gumawa ng mabuti. Kailangan kong gawin to, kailangan kong gawin to. May sinasabi naman sa Bible na we should bear good fruit, di ba? Pero yung kanilang righteousness is based sa kanyang works. Ang nangyayari, si Jesus yung nagligtas sa'yo, pero ikaw ang dahilan para panatilihin mong ligtas ang sarili mo. Nagigits niyo? So, na-save ka by grace, nag-continue ka by works. Yan yung nangyayari. Pagka ganon, tapos nag-stumble ka, ang nangyayari is, asa na yung righteousness ko? Wala na akong mukhang ihaharap kay Jesus. Yan ang nangyayari, kaya nako-condemn. Diba? Kasi yung binild up mo na mabubuting gawa is nawala na. Dapat, sa Romans yun we start in grace and continue in grace. No? So, yun. Manambalik. Meron pa namang oras. Hanggat meron kang hininga, meron pang oras. Problema, pag nalagutan ka na ng hininga, ayan, wala nang time. So, yun. Manambalik tayo kay Jesus. Kahit na dinenay natin siya, tatanggapin pa rin niya tayo, re-restore niya tayo. Okay? So, dyan nagtatapos ang ating sermon. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Gamitin niyo po ito. Bigyan niyo po kaming kalakasan na maging bold sa inyo. Salamat po at hindi niyo kami tinanggi sa harapan ng mga tao at ng Diyos. Panalangin po namin na bigyan niyo kaming grace na manatiling tapat at nananampalataya sa inyo kahit na i-pressure pa kami ng mundo, ng ibang tao, na hindi ka namin maitanggi. At lahat ng ito ay magagawa lang namin dahil sa inyong pagpapala sa amin at binibigyan na kalakasan. Saan po sa mga tao nandito, at again po, pinapanalangin po namin si Toby na bigyan yung kalakasan at kagalingan. At kung amin talang sa Panginoon Jesus, amen.